Ayan mga kamarites, for today's ulam ay nagluto lamang po ang inyong aling marites ng ginulay na mais. Nakita nyo naman po at may sausawan pa pong ginisang alamang. Ayan po ang aking mais na pinitas sa maisa ng aking mga biyanan. Ayan, ginadgad po ng yung aling marites ang ating mais na iluluto. Nagiwa tayong bawang sibuyas. Ayan, at may alamang. At syempre, ayan na nga po ang final result ng ating ginadgad na mais. At meron din po tayong pampalasa. At ayan, nakita nyo po ang yung aling kurason. Ayan, nag-harvest po ng dahon ng ampalaya sa kapitbahay ng may kapitbahay. O, diba sangka pa? At nag-start na nga po mag-isa ng ginulay na mais ang yung aling marites. Ayan, naglagay lang po ang yung aling marites na isang pirasong langgunisa. Ayan, ayoko po kasi na masyadong maraming langgunisa sa ating isasahog kasi po baka maglasang garlic na po talaga ang ating ilulutong ginulay na mais. At syempre, nang okay na po siya at pumula, nilagyan na po natin ang ating sibuyas na hiniwa, bawang, ayan. Hanggang sa hinalo-halo lang po ng yung aling marites ang ating niluluto. Ayan, nakita nyo naman po mga kamarites. Hanggang sa ito ay hintayin nating pumula. Mas masarap po kasi pag nagluluto tayo, ang ating bawang sibuyas at panahog ay talagang sangkutsado para feel na feel po nating ang sarap ng ating lulutuing ginulay mais. Ayan, o diba? Ayan, at nagpahalo-halo-halo lang po ang yung aling marites. Sige, hanggang sa sila'y pumula. At syempre, sinunod na po natin ang ating alamang. Ayan. Kung wala naman po kayong alamang na mailalagay sa ginulay yung mais, pwede rin naman pong maglagay tayo ng patis. Ayan. Kanya lang po, nagkataong may alamang po sa aming ref. Kaya yan po ang aking nilagay. At syempre, nang atin na pong iginisa, ang ginawa po ng yung aling marites ay hango po ako ng kaunting alamang. At syempre, baka naman po umalat ng todong-todo. Kaya naman po, ayan, pwede po natin sausawan. At inilagay na po natin ang ating ginadgad na mais. Ayan. Ayan po kung paano po ang ginawa ni aling marites. Naglagay lang po ako ng paunti-unting tubig. Kasi po, hindi naman po natin pwede siyang tubigan ng madami agad. Hayaan nyo lang po na halo tayo ng halo para po di dumikit sa ating kawali. At inilagay ko na nga po ang ating siling berde. Ayan, nagpapasarap rin po yan sa ating mga nilulutong ulam, ang siling berde. Ayan, kaya nakita nyo naman po walang humpay na halo si aling marites dyan. Add more water para po hindi po siya dumikit sa ating kawali. Kasi nga po, lulutuin pa po nating mabuti ang ating ginulay na mais. O diba? Kasi kapag hindi po natin yan naluto, sigurado po yan pag nilasahan po natin, hilaw na hilaw pa. Kaya naman po, tiyaga-tiyaga lang rin po tayo sa pagluluto ng ginulay na mais. Parang ginisang munggo lang po yan. At syempre, nag-add na po tayo ng ating pampalasa. Ang mahiwagang pampalasa na nagbibigay ng linamnam sa bawat lutuin nating ginagawa. At syempre, di rin po mawawala ang hinarvest ng aking mudra sa kapitbahay ng kapitbahay na dahon ng ampalaya. O diba? Nakita nyo po, hindi ko po siya hinalo para po hindi po siya masyadong madurog. At ayan nga po, malapit na po siyang maluto. Ayan, at final result na po ng ating ginulay na mais. O diba, nakita nyo po, napakasyala, napakatamis po niyan. Kaya napakadami pong aking nakain. Ayan, at may partner nga pong sausawang, ginisang bagong. Bye mga kamarites!